Kaibigan, totoo po ba yan? Na binabantayan po niyo si Doc kasi po meron gustong magsundo sa buhay ng tao. Kapag mahina pala, meron talaga nag-aabang na. Ano pong ginagawa po niyo doon? Nakipaglaban po kayo? Kung paano na lang kung wala kayo? Okay lang po daw guys kapag malakas yung katawan pa ng isang tao, hindi talaga daw maano. Pero kung mahina ka, pwede mo nang isuko po yung buhay mo. Katulad po ngayon. Alam mo kaibigan, hindi ako makapaniwala sa nasabi mo. Totoo yan kaibigan. Ito guys sabi ni kaibigan, hanggang ngayon, nakipaglaban si doktor, no? At saka si kaibigan natin, Dwinty, binabantayan po nila. Kasi po, mayroong gustong sumundo sa buhay po ng ating kaibigan ngayon. Guys, magandang araw po. Panibagong update naman po tungkol po ito kay Doc, no? Hindi ko talaga inaasahan ito na ito po yung ipaparating po ni kaibigan nating Dwinty, kasi binabantayan po niya yung si Doc ngayon dahil po ay hindi ako makapaniwala guys na yung buhay pala ng isang tao kapag mahina ka na, meron palang sasalo at meron palang nag-aabang at meron palang magsusundo sa'yo. Ito po yung kakaibang eksplorasyon natin dito guys, no? Eksplorasyon po ba ang tawag dito or update lang? Pasensya na kayo ha, nalilito po ako kasi hindi ako makapaniwala na meron ganito na ipapaabot sa atin po ng kaibigan po ating Shuto. Kung ano man yung ipaabot po niya ay respetuhin po natin at pakinggan po ninyong mabuti kung bakit po, no, binabantayan po ni kaibigan nating Shuto ngayon. Kasi kung hindi mababantayan po ay delikado po na matuluyan po talaga yung buhay ng tao. Kaya kausapin natin guys para alam po natin. Ito guys, pinuntahan talaga tayo kay kaibigan natin kasi ang sabi po niya hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin si Doc sa kanyang kalagayan, lalo na kung mahina pala tayo, meron palang nagsusundo at saka meron palang naghihintay. Kaibigan, ikaw na lang magpaliwanag kung pwede ba dito. Ay salamat. Saan tatay mo? Dari. Nandito tay, mayong buntag. Kaibigan, totoo po ba yan? Na binabantayan po niyo si Doc kasi po meron gustong magsundo sa buhay ng tao. Kapag mahina pala, meron talaga nag-aabang na. Ano pong ginagawa po niyo doon? Nakipaglaban po kayo? Kung paano na lang kung wala kayo? Okay lang po daw guys kapag malakas yung katawan pa ng isang tao, hindi talaga daw maano. Pero kung mahina ka, pwede mo nang isuko po yung buhay mo. Katulad po ngayon. Alam mo kaibigan, hindi ako makapaniwala sa nasabi mo. Totoo yan kaibigan. Ito guys sabi ni kaibigan, hanggang ngayon nakipaglaban si doktor, no? At saka si kaibigan natin Dwinty, binabantayan po nila. Kasi po, mayroong gustong sumundo sa buhay po ng ating kaibigan ngayon, si Doc. Kasi po, si Shuto ngayon po ang nakipaglaban sa, ang tawag dito kaibigan, kamatayan. Ngayon ko pa lang yan nalaman kaibigan. Hindi ko talaga inasahan na ito po yung maiparating mo ngayon sa akin. Totoo talaga yung kamatayan na yan? Yung magsusundo po sa buhay ng isang tao kapag mahina ka na? Ha? Grabe. Ano pong gagawin po natin dyan? Kung makarecover po siya talaga, wala na talagang ano, atatantanan po siya talaga ng ano. Sige. Hindi ko talaga inasahan guys na ganito po yung ipapabot sa atin. Parang tumatayo balahibo ko. Kapag ang isang tao pala, kapag nasa yung katawan mo ay bumibigay na,
meron pala ang gustong sumundo at meron palang nag-aabang. Kaibigan, ngayon ko lang po nalaman ito. Salamat po sa iyong kabutihan na info, no? Kasi kung hindi mo sinabi ngayon, hindi ko talaga alam. Nagpapasalamat ako dahil po ay nakipaglaban po kayo ngayon. Sino nagbabantay po ngayon? Okay lang pag hindi tulog. Pag gising yung tao, guys, mahirapan po yung magsusundo po ng kamatayan sa isang tao kung mahina, kung di siya tulog. Kung gising siya, malakas ang kanyang ano. Pero kung tulog siya, delikado yan pag nakuha yung kaluluwa, ha? Kasi pwede mabihag. Nako, dapat po sana na hindi masyadong magpapadala po sa pagod para hindi po siya totally na matutulog ba. Kasi alam po guys, yung panaginip ng isang tao pwede pong kahit saan po, no? Kahit saan. Kaya yung iba ay tinatawag na sa Tagalog anong urom guys. Kasi yung katawan po niya, yung kaluluwa ng isang tao ay kahit saan. Kaya yung iba nabibihag, hindi na makabalik po sa katawan ng isang tao. Yun po pala ang dahilan kung bakit po. Totoo ba talaga to, kaibigan? Hindi ako makapaniwala guys na ito po yung may paabot ni kaibigan po natin. Siyo to. Grabe. Parang hindi ako makapaniwala talaga sa pinapaabot po ninyo, patawad ha. So kung makarecover po siya, kung balik normal po ang kanyang kalagayan ngayon ni Doc, ay tatantanan po siya ng sumusundo sa kanya. Dapat sana, no, lahat po ng mga pasyente, no, dapat po sana lumaban kayo, huwag po kayong magpadaig. Dapat po guys, kung meron tayong karamdaman, huwag po ninyong itulog, huwag po kayong dapat huwag kayong magpapadaig sa kahinaan sa katawan nyo. Dapat po kumilos kayo, mag-exercise konti lang, yung hindi po naka-apekto talaga sa katawan, yung nakakapagbigay po talaga ng may enerhiya ba yung hindi ko talaga inaasahan guys na ganito. Salamat yun. Ngayon ko lang naintindihan yung buhay ng isang tao. Oo. May mga bagay talaga guys na hindi natin nalalaman pa. Dito po natin nalalaman. Kaya pala yung iba namatay sa urom. Oo. Dahil po pala yung katawan po nila nasa pagod. Tapos kapag yung panaginip po, yung kaluluwa mo ay wala doon sa katawan mo, pagala-gala, yung iba pala ay nabibihag o sinasaktan o pinatay. Yun pala ang cause po sa isang urom. Kayo na lang mag-ano ng urom guys. Katulad po ni Rico yan, di ba? Ano pong talaga ang ikinamatay po ni Rico yan, kaibigan? Ha? Yun po, di ba? Yes, yung ikamatay ni Rico yan pala, sabi ni kaibigan natin Dwindi. Kaya namatay siya, kahit malakas po siya ha. Dahil sa pagod po sa trabaho, tapos yung tulog mo, lalong parang gusto mo nang hindi ka gumising ba. Yung kaluluwa mo, wala doon sa katawan mo, nagpagala-gala. Tapos may nakakuha sa kaluluwa mo, parang hindi ka na makakabalik po sa katawan mo. Yun pala ang cause ng pagkamatay ng isang tao. Kaya tinatawag po siyang urom. Sana po guys, no, maintindihan po natin lahat. Abangan lang po nyo guys, marami pa ang malalaman po ninyo dito. Nasa inyo lang po. Hindi ko naman po na pinipilit kayo na paniwalaan po yung Dwindi. Hindi ko naman pinipilit kayo paniwalaan po nyo yung sinasabi nila. Nasa inyo lang po. No, i-balance po ninyo kung totoo po ba ang ginagawa ni Itiit, ano bang totoo, kung meron ba talaga na ganito na maririnig natin sa mundo, no? Kasi dito po natin narinig po
Yung mga malalim po na hindi natin alam sa mga elemento tulad po nila Linyo kasi nila Siyoto. Oo, alam ko po yung kaibigan. Sila po ang nauna po daw dito guys sa mundo, kaya alam po nila lahat. No? Kaibigan, maraming salamat sa pinapaabot po nyo sa akin ngayon dahil nalaman ko kung bakit po ang isang tao ay namamatay sa tulog. Tulad po ni Rico yan guys, yun pala ang dahilan. No, dahil sa pagod niya, natulog siya, himbing na himbing. Tapos yung kaluluwa niya, pagala-gala, kaya pumasok sa panaginip mo na parang hindi ka makawala sa haluwa, parang hindi ka makawala doon sa pinupuntahan mo, kaya hindi po makakabalik, kaya napapagod ang material na katawan mo, kaya bumibigay at napuputol po yung ugat, diba kaibigan? Yun, salamat po kaibigan, yun pala guys, abangan mo pa guys ang mga ano rito, ipapaabot ni kaibigan po natin Siyoto at least nalaman natin. Basta si Doc guys lumalaban, basta di lang siya magpapa-apekto po sa pagod, sakit niya, basta lumalaban ka, malabanan mo yung mga masamang tao, masamang elemento na gustong sumundo sa iyong buhay para ikaw ay tuluyang mawala dito sa mundo. Salamat kaibigan.